My dear sisters and brothers, and welcome to all pilgrims of hope. My dear sisters and brothers, let us admit it. For many of us, this sin in the gospel will never happen. You were betrayed, you were denied, your friends abandoned you at the moment that you needed the most, and then you revealed yourself to them, nagpakita ka pa sa kanila. Baka kung sa atin nangyari yun sasabihin natin, ayokong makita ang mukha mo. Di ba? Pinagtaksilan ka, itinatwa ka, iniwang ka. I don't want to see your face and I don't want to have anything with you. Baka yun ang nangyari kung tayo yon. Salamat na lamang at hindi tayo yon. Iba si Jesus. Iba si Jesus. Kahit na ginawa sa kanya ng kanyang mga kaibigan ang mga masasakit. Remember, this is his inner circle. Peter, the one he has chosen, the one who denied that he knew him. And it is to them that Jesus appeared once more. Mga ginigili kong kapatid, yan ang isang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Na kahit na paulit-ulit tayong gumagawa ng masama, kahit na paulit-ulit tayong tumatalikod sa Diyos, gusto pa rin tayong makita ng Diyos. Gusto pa rin tayong maging kaibigan ng Diyos. Sabi ko nga kung tayo yun magsulian na tayo ng kandila, tapos na ang friendship. Ayoko nang makita ang mukha mo. Pero hindi lamang po yan. Kung papansinin ninyo, matapos na paulit-ulit na tinatanong ni Jesus si Pedro, "Do you love me?" And Peter would answer, "Yes, Lord, I love you." Then Jesus would give a responsibility to Peter. Feed my lambs, tend my sheep, take care of my flock. Pinagkatiwalaan pa rin siya ni Jesus at ibinigay pa rin sa kanya ang isang pananagutan. Again, kung tayo yon, baka sasabihin natin, minsan kitang pinagkatiwalaan, sinira mo ang tiwala ko sa iyo, hindi na kita pagkakatiwalaang muli. Salamat sa Diyos, hindi tayo si Jesus. In spite of the betrayal and denial, Jesus gave Peter a second chance and gave Peter the responsibility to take care of his flock. And the question is, why? Bakit yun ginawa ni Jesus? Well, unang-una, sapagkat siya'y Diyos at iba ang kanyang pamamaraan at pag-iisip. Malinaw ang itinuturo sa atin yan, Maging katulad tayo ng Diyos. Marunong magpatawad, marunong magbigay ng pangalawa at pangatlo at pang-apat at hindi mabilang na pagkakataon. Be like God. Be like Jesus. But probably the second reason is, gusto ni Jesus na ibigay kay Pedro yung pagkakataon na bumawi. Nagkamali siya.
Nagkasala siya. At binigyan siya ni Jesus ng pagkakataon gamitin yung kanyang nakaraan upang mas maging mabuting tao. You know, nothing in life is wasted. Even our past mistakes, even our past sins may be used by God if we will disown all of them. Kung matututo lamang tayo sa ating pagkakamali, kung magiging mapagkumbaba lamang tayo, marami sa ating mga pagkakamali ay pwedeng gamitin ng Diyos upang tayo ay makapaglingkod na muli. We only need to be humble and we only need to learn from our mistakes. Ilagay natin ang sarili natin kay Pedro. Siguro, hiyang-hiya si Pedro nung makita si Jesus. Wala siyang mukhang iharap kay Jesus. Pero narito si Pedro, binibigyan ni Jesus ng panibagong pagkakataon upang makabawi at makatayong muli. Let us be like Jesus in giving second chances. Let us also be like Peter in making sure that we learn from our mistakes and we are humble enough to admit that we made mistakes. Pagdasal natin ng bawat isa. Araw-araw, marami tayong mga maling nagagawa. Araw-araw, marami tayong mga maling desisyon. Sana matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Amen.